Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mabalitaan nyo. Mga balitang ka-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Millie Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakaugnayan na ng Department of Migrant Workers ang 400 Israel-based Filipino communities. Sa isang pulong kasama ang Philcom leaders, tiniyak ng DMW ang kahandaan ng gobyerno para asistihan ng mga kababayan nating nandoon. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Edniel Parosa. Nakontak na ng Department of Migrant Workers ang 400 Filipino community sa Israel sa gitna ng state of war sa Holy Land. Pinulong ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak ang Philcom leaders at kanilang mga miyembro, kabilang na ang kanilang mga recruitment agency. Sinasabing teleconference meeting, tiniyak ng DMW ang kahandaan ng gobyerno para asistihan ang mga overseas Filipino worker na kasalukuyang naiipit sa giyera ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Hinimok ni Kakdak ang mga Filipino community leaders na manatili sa kanilang shelter. Batay sa panuntunan ng Israeli Home Front Command, inabisuhan din ni Philippine Ambassador to Israel, Pedro Lailo Jr., ang mga OFW na huwag putulin ang komunikasyon sa embahada at kanilang mga kasama sa Philcom. Sa bahagi naman ng Overseas Workers Welfare Administration OWA, na attached agency ng DMW, nilagdaan na ni Admin Arnel Ignacio ang special order na nagtatakda ng 24/7 operation ng Special Assistance Team alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, patuloy nating kinukumpirma sa DMW ang ulap na binanggit ni Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega sa damdaming bayan na isa na ang napaulap na casualty sa hanay ng mga Pilipino sa lugar. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinakalma ng pambansang pulisya ang publiko sa harap ng mga serye ng bomb threat. Pagsisiguro ng kapulisan, walang namomonitor ang PNP na anumang banta sa seguridad ng bansa. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Val Gonzales. Pinakalma ng Philippine National Police ang publiko dahil sa naitatalang kaso ng bomb threat. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, walang namomonitor ang PNP na anumang banta sa seguridad ng bansa na maaaring magdulot ng problema sa nararanasang kaayusan at kapayapaan. Ito ang pagtitiyak ng PNP kasunod ng ilang mga naitatalang kaso ng bomb threat, partikular na sa mga paliparan noong isang linggo. Sabi ni Fajardo, puspusan ang ginagawang paniling ng PNP Aviation Security Group sa mga paliparan sa buong bansa upang tiyakin ang kaligtasan ng mga bayahero. Pinaigting na rin ng National Capital Region Police Office ang presensya ng pulisya sa mga estratehikong lugar upang hindi masalisihan ng mga nagtatangkang maghasik ng gulo. Sa ngayon ay arestado na ang sospek sa naganap na Molotov bombing sa parking area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at nasampan na rin ng kasong attempted arson at alarm scandal. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Good vibes ang hatid ng isang security guard na ito mula sa Zamboanga City.
Nagsauli kasi ito ng mahigit kalahating milyong pisong cash na naiwan sa isang mall. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Jun Dimacuta. Balita mula sa Mindanao, isang security guard sa isang mall sa Zamboanga City ang nagbalik ng naiwanang bag na may lamang pera na nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Sa impormasyon mula sa Zamboanga City Police Office, pinapurihan ng mall management at ng Zamboanga PNP ang ipinakitang katapatan ng security guard na si Rodney Bespira. Nabatid na habang nagro-robing sa loob ng nasabing mall, namataan ni Rodney ang isang naiwanang kulay pink na sling bag sa rice section ng supermarket. At nang tingnan niya ito, bumulaga sa kanya ang laman ng bag, pera na nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Hindi ito nagdalawang isip na i-report kaagad sa management ang insidente at nang i-review ang CCTV cam malapit sa lugar, nakilalang may-ari ng sling bag, isang ginang kasamang anak nito na tumangging banggitin ang mga pangalan. Labis ang pasasalamat ng ginang sa security guard na naibalik sa kanila ang pera. At sa labis sa pagkatuwa ng ginang, binigyan pa niya ng tip sa halagang 20 pesos ang security guard. Mula sa Kononahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Dimacuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Umarangkada na ang maritime drills ng Pilipinas, Estados Unidos at iba pang mga bansang kalahok sa sama-sama exercise. Bukod sa naval exercise, lumahok din ang mga bansa sa air defense exercise na nag-focus sa pag-track at pagtukoy ng mga paparating na aircraft. Ang mga detalye tutukan sa report ni Edniel Parosa. Umarangkada na ang maritime drills section ng exercise sama-sama, ang pinakamalaking naval exercise ng Philippine Navy at Amerika. Nanguna para sa assets ng Pilipinas ang Navy frigate nitong BRP Antonio Luna na lumahok sa Division Tactics ng iba't ibang bansa. Tampok sa nasabing exercise ang iba't ibang formation bilang pagsasanay sa coordination at communication ng mga puwersa sa iba't ibang senaryo. Kabilang dyan ang pagporma ng Navy ship sa formation solidarity, loyalty at victory sa karagatan. Samantala, lumahok din ang BRP Antonio Luna sa air defense exercise na nag-focus sa pag-track at pagtukoy ng mga paparating na aircraft o sakyang panghimpapawid. Ayon sa Naval Forces Southern Luzon, makatutulong ang air defense exercise para maprotektahan ang assets at maihamdang hanay sakaling dumating ang pangangailangan. Bukod sa US Navy, kasama rin ang Pilipinas sa exercise sama-sama ang Australia, France, Japan, Canada at United Kingdom. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Ipinagdiwang sa Bataan ang Cooperative Month sa pamamagitan ng isang Grand Trade Fair. Kabilang sa mga lumahok sa nasabing event ay ang small and medium enterprises at di pa bang mga kooperatiba sa buong lalawigan. Ang mga detalye tutukan natin sa report ni Danny Cumilang. Sa bisa ng Republic Act 11502 o ang National Cooperative Month, maayos na ipinagdiwang sa probinsya ng Bataan ang buwan ng kooperatiba sa pamamagitan ito ng pagsasagawa ng isang Grand Trade Fair sa buong lalawigan kung saan nilahukan ito ng Small and Medium Enterprises o SME at mga kooperatiba sa buong lalawigan. Layo ng naturang pagdiriwang na matulungan at bigyang pagkilala ang kontribusyon ng mga kababayang Bataeño na mga kabilang sa SME at kooperatiba sa probinsya sa economic development ng bansa sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang galing sa kanilang mga sariling gawang produkto. Binigyan naman ng kahalagahan ng pagpupuri ni Ginang Marieta Hiwang, Regional Director ng Cooperative Development Authority Region 3, ang mga tulong na nagagawa ng kooperatiba hindi lamang sa probinsya maging sa buong bansa, lalo na sa food security dahil ito aniya ang mga nagpo-produce ng kinakailangan dahil karamihan aniya sa miyembro ng mga kooperatiba ay mga magsasaka at mangingisda. Kasabay nito, inanyayahan naman ang mga Bataeño na hindi pa kasapi ng alinmang kooperatiba at nagnanais na makibahagi na sila ay makipag-ugnayan sa tanggapan ng CDA sa San Fernando, Pampanga at Bataan PCDO. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Cumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!
Isinagawa ang VOG at Mental Health Awareness Information Caravan sa lungsod ng Tanawan. Kabilang sa mga tinalakay ang mga posibleng epekto ng volcanic smog o VOG sa kalusugan, maging ang mental health wellness na nakatutulong para sa mga kabataan. Tutukan ang iba pang mga detalye sa report ni Renz Belda. Alinsunod sa mandato ni Mayor Sunny Colliantes na mabigyan ng karagdagang kaalaman ang mga kaubayan kaugnay sa mental health awareness at digasing activity ng Bulkang Taal, sinimulan ang information caravan sa mga paaralan sa nasabing lungsod patungkol dito sa panguna ng Tanawan City Health Office at mga kawani mula sa Provincial Health Office. Kabilang sa tinalakay rito ay masamang epekto ng VOG sa kalusugan at mga maaring gawin upang maiwasan ito. Sa pamagitan naman ni Janice Cantos ng Provincial Health Office ng Batangas, pinag-usapan ng tungkol sa mental health wellness na makatulong sa mga kabataan. Bukod sa information caravan, nagpaabot rin ng hygiene kits para sa mga mag-aaral at barangay health workers na nakiisa sa naturang aktibidad. Para sa kauna sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35, Renz Belda, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magbabalik ang libreng sakay sa mga bus at jeep sa darating na Nobyembre hanggang Disyembre. Ito ay bilang pamaskong regalo ng pamahalaan sa mga Pilipinong commuter. Ating alamin ang mga detalye sa report ni Angelica Cosme. Ibabalik ng gobyerno ang libreng sakay sa mga jeep at bus sa Nobyembre hanggang Disyembre bilang pamaskong handog sa publiko. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, unang lalarga ang libreng sakay program sa National Capital Region kabilang EDSA Carousel. Tapos na umano ang joint memorandum para rito at hinihintay na lamang nila ang 1.8 billion pesos na pondo. Nangako rin ang ahensya na hahanap din sila ng pondo para maipatupad muli ang libreng sakay sa mga probinsya. Suportado ng isang senador ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na ayuda para sa mga magsasaka. Ayon dito, nararapat lamang na ibigay sa mga ito ang bunga o katas ng kanilang pagsisikap. Ang iba pang mga detalye alamin sa report na ito. Sinuportahan ni Senador Francis Tolentino ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na bigyang ayuda ang mga magsasaka sa bansa. Pinuri ni Tolentino ang direktiba ni PBBM sa Department of Agriculture na ibigay sa rice farmers ang 12.7 bilyong pisong sobra mula sa koleksyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sinabi ng senador na ang nasabing ayuda sa mga magsasaka ay bunga o katas ng kanilang pagsisikap. Dagdag pa niya, ang kainaman ng pagiging Agricultural Secretary ni PBBM ay hindi siya madaling madala ng pressures mula sa fiscal conservatives upang maantala ang paglabas o pati pag-impound ng mga pondo. Matatanda ang inaprobahan ni Marcos ang pagpapalabas sa 12.7 billion pesos upang pondohan ang tig-5,000 cash aid ng 2.3 milyong maliliit na magsasaka sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program. Bumaba sa 25% ang naitalang crime rate sa lungsod ng Quezon. Naniniwala ang mga otoridad na ito ay bunsod ng mas pinaigting na patrolya at ang 12-hour duty scheme sa nasabing syudad. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Bumaba ng 25% ang crime rate sa Quezon City sa nakalipas na 3 linggo. Ayon sa Quezon City Police District, nakapagtala sila ng 43 cases mula September 18 hanggang September 24. Mas mababa kumpara sa 62 na naitala noong September 11 hanggang 17. Habang bumaba pa ang naturang kaso sa 40 o 6.98% pagsapit ng September 25 hanggang October 1. Sa October 2 naman hanggang October 8, sumadsad pa ang naitalang krimen sa 30 o mas mababa pa ng 25%. Naniniwala ang QCPD na ang malaking pagbaba sa dami ng naitatalang krimen sa lungsod ay bunsod ng pinaigting na pagpapatrolya at 12-hour duty scheme ng Task Force District Anti-Criminality Response Team. Naghahanda na ang Electric Power Distribution Company ng Meralco sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ay upang matiyak na hindi papalya ang supply ng kuryente sa gaganaping botohan. Tutukan ang iba pang detalye sa report na ito.
Naghahanda na ang Manila Electric Company upang matiyak na hindi papalya ang supply ng kuryente sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Joey Saldarriaga, Vice President for Corporate Communications ng Meralco, ini-inspeksyon na nila ang pasilidad na malapit sa may 3,000 polling at canvassing centers, kabilang ang mga paaralan at barangay halls. Naka-standby na rin ang 300 generator sets at 800 floodlights na magagamit sa oras na magkaroon ng aberya sa kuryente sa mismong araw ng halalan. Magtatalaga rin ang Meralco ng mga crew na naka-duty upang rumisponde kung may problema sa October 30. Samantala, nagsasagawa rin ng maintenance activities ang iba pang power distributors sa buong bansa. Good news para sa mga OPM fans! Dahil ang kantang Ere ni Juan Carlos Labajo, hinirang bilang first Filipino song na nakapasok sa global chart ng Spotify. At pelikulang 1521 na pinagbibidahan ni Bea Alonzo, wagi sa Sweden Film Awards 2023. Ang mga better news sa mundo ng showbiz, alamin sa ating Showbiz Angel. Pasok sa global Spotify chart ang latest single ni Juan Carlos Labajo o JK na pinamagatang Ere. Batay sa chart data, nasa 177th spot ito with 1.22 million streams. Dahilan para maging first Filipino song ang Ere na makapasok sa global chart ng Spotify. Sa ilang IG stories naman, shinare ng singer ang mga natanggap na pagbati para sa achievement na ito. Maliban sa Ere, kabilang din sa latest album ni Juan Carlos ang Tapusin na Natin To, kung saan kanyang nakakolab si Paolo Benjamin ng bandang Ben and Ben. Kung matatandaan, unang nakilala si JK sa The Voice Kids ng Kapamilya Network taong 2014. Siya rin ang nasa likod ng hit song na Buwan. Samantala, sa iba pang balita, wagi ang pelikulang 1521, The Quest for Love and Freedom na pinagbibidahan ni Bea Alonzo, Hector David Jr. at Danny Trejo sa Sweden Film Awards 2023 para sa buwan ng Setyembre. Nasungkit din ito ang Best Cinematography Feature Film Award. Sa isang post naman sa Facebook ng 1521 The Movie, hinandog din ito ang naturang pagkilala sa buong sambayan ng Pilipino maging sa Filipino-American community. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang Good Samaritan natin na si Kuyang Security Guard. Alam naman natin na ang dapat gawin ng mga taong malalagay sa sitwasyon, sa ganong sitwasyon ay ibalik talaga ang nakuhang pera, lalo na sa ganong kalaking halaga. Pero syempre dapat pa rin nating papurihan ng katapatan ay pinakita ni Kuya Rodney sa hirap ng buhay ngayon, kahanga-hanga na mas matimbang pa rin talaga ang kabutihang loob. Naway maging inspirasyon po ito hindi lang sa mga simpleng mamamayan gaya ni Kuya Rodney, kundi sa lahat na mamuhay ng tapat at syempre hanggat maaari ay palaging isipin ang kabutihan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo ulit kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating live streamers sa social media, kung may gustong kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita niyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Mili Borja. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang.